Dito mo ngayon maikukumpara yung leader ng INC pati yung INC dito sa leader ng JIL. Wala tayong problema sa JIL kasi yung JIL ano na yan paniniwalang paniniwalang spiritual yan. Wala tayong problema. Ang problema natin yung mga nagpapatakbo, yung mga leader ng simbahan na yan, which is itong mga Villanueva. O hindi ba? Tingnan mo, anong sabi ni Boying Rimulya kay Villanueva? Hindi daw nagustuhan ni Boying Rimulya yung report ng DOJ na kukulangan daw siya. Kaya iaano daw niya, mag-iimbestiga daw siya. Akala ko ba hinug na, ripe na. Sabi niya ripe na at isasampa na nila. Tapos ngayon sasabihin niya na kailangan nila ng panibagong oras, panahon para imbestigahan muli si Villanueva. So parang pinahina ni Rimulya yung pagbibintang kay Villanueva. Si Villanueva isinangkot ng mga taga-DPWH. Yung mga taga-DPWH na yon, naging mga state witness na sila. Sino ito? Si Bonoan at saka itong si Alcantara. Naging state witness na sila. So ibig sabihin, yung mga sinabi nitong mga DPWH officials na ito ay binibigyan ng pabor o naniniwala ang korte sa kanila o naniniwala ang prosecution sa kanila. Kaya nga sila ginawang state witness Tapos ngayon si Bonoan ginawa na namang state witness, tapos itong si Villanueva makakasuhan at hindi makakasuhan pa dahil piniimbestigahan daw siya ulit. Hindi ba? Kagago talaga ng ombudsman Sinabi niya na hinog na, ripe na, it's about time. Marami ng mga makasuhan na ito, si Chis Escudero, si Villanueva. Tapos biglang nawala. Ngayon iimbestigahan na naman. Gaano katagal mag-iimbestiga ang ombudsman na naman yan? 1 taon. So naglolokohan tayo. So ganyan ginagago tayo. Kaya it's about time talaga na ang mga Pilipino lumabas at ipahayag ang kanilang saloobin. Hindi natin gusto na agawin ang kapangyarihan o manggulo. Nandiyan tayo para ipahayag sa mga nasa gobyerno na masyado nyo nang sinasagad Masyado nyo nang sinagad yung pagiging tarantado ninyo Hindi na kayo basta-basta mga magnanakaw lang, putang ina ninyo, mga kriminal na kayo Di ba? Inubos nyo na pati tiwala ng taong bayan, putang ina, inaabuso nyo na pati yung mga kapangyarihan na hindi naman kayo ang may-ari Di ba? So yun ang natin yun ang malaking problema natin dito. Kaya natin maikukumpara etong si Joel Villanueva at yung kanyang tatay. Nakakalungkot para sa sa Jesus is Lord movement o sa Jesus is Lord Church na meron silang ganitong leader. Na imagine mo si Marcoleta, isang lang siya, hindi naman siya mataas ang posisyon niya sa hindi naman mataas ang posisyon ni Rodante Marcoleta sa INC, pero nakita mo membro lang si Rodante Marcoleta ng INC bilang isang membro ng isang simbahan. Kasi kapag ikaw naniniwala ka sa batas, naniniwala ka rin sa batas ng Panginoon, hindi ka lang naniniwala sa batas ng ng mga tao, pati sa batas ng Panginoon. Kung paano ka mangangaral sa iyong mga miyembro nang sumunod kayo sa utos ng Panginoon, kung hindi naman sumusunod itong head ng isang simbahan na ito, hindi siya sumusunod sa batas, hindi siya sumusunod sa proseso, tapos merong balita na magnanakaw siya. Alam mo, itong si Rodante Marcoleta, willing siyang harapin yung mga kaso niya. Si Jinggoy Estrada, hinaharap niya yung kaso niya. At yung iba pang mga kakasuhan, willing silang harapin yung mga kaso nila kasi alam nila wala silang kasalanan. Tumatakbo sa responsibilidad at tumatakbo sa accountability ito si Joel Villanueva. Anong tawag sa kanya? Anong klase siya at sino siya? O di ibig sabihin, yung mga pinipreach niya tungkol sa salita ng Panginoon, di ibig sabihin, lang niya yan, gawa-gawang isip lang niya yan, or alam naman niya yung bawal sa hindi bawal, at bilang nagpapahayag ka ng salita ng Panginoon, nagpapakalat ka ng salita ng Panginoon, di ibig sabihin, demonyo ka, hindi ka totoong nagpapakalat ng kabutihan at nagpapakalat ng malinis na puso, hindi ba? Hindi naman sinabi ng Panginoon na ipakalat ninyo yung salita ko
pero wag niyong gawin. Hindi naman niya sinabing gano'n. So dito mo talaga makikita na na itong si Villanueva, hindi yung JIL ako nga nananawagan sa mga taga JIL na kung sa tingin ninyo, kung kayo ay naniniwala sa Panginoon at kung kayo ay naniniwala na ayaw ng Panginoon itong nangyayaring korupsyon sa Pilipinas, dapat sumama kayo dyan eh. Lumabas kayo dyan kahit na sino, kahit ano pang simbahan mo, Islam ka, iglesia ka, katoliko ka, yung mga katoliko, lalo na yung simbahang katoliko, wala nang pag-asa yan. Hindi pupunta dyan sa EDSA na yan, yung simbahang katoliko, dahil putang ina puros mga komunista at mga protector at supporter ng mga magnanakaw sa Pilipinas yan. Kasi ang simbahang katolika, nakikita mo, parang parang kasama na sila sa korupsyon dahil hindi nila hindi nila pinapanagot etong mga nasa gobyerno, hindi sila nananawagan, hindi sila nagbibigay ng pangalan ng kung sino yung mga dapat managot. Nakafocus lang sila sa mga Duterte, mga Duterte, mga Duterte. Bakit? Dahil dahil lang sinabi ni Duterte na binisto ni Duterte yung mga katarantaduhan ng mga pare sa Pilipinas, hindi ba? So kahit ano ang iyong simbahan, Mormons ka man o Sabadista ka, Muslim ka, Kristiyano ka, o kung anumang born again Christian, KOJC ka man, lahat pwede kayong magpunta rito para magpahayag ng inyong pagkadismaya sa gobyerno. O hindi ba? Nakita ninyo, ang dami nitong nagkakaisang mga kapatiran ng Iglesia ni Cristo. Itong mga ito may trabaho. Itong mga ito ay nagsakripisyo ng kanilang araw. Hindi natin alam kung gaano katagal itong kanilang pagtitipon-tipon dyan. Pero alam ninyo kapag kayan, dumami. Kapag kayan, yung dumami yung mga nagpunta dyan. Kasi paralisado na yung northbound. Alas 7 pa lang ng umaga, wala na makadaan dyan sa EDSA. So imagine if they're gonna continue this at ang gobyerno ay makipag-dialogue sa kanya, which is sa nakikita ko, hindi makikipag-dialogue yung gobyerno na yan, mayayabang yung mga taga-gobyerno na yan eh. Alam ng mga taga-gobyerno na sobrang laki ng pera na kinulimbat nila. Sobrang laki ng pera na kinulimbat nila, alam nila mababayaran nila lahat, pati pulis, pati sundalo, media. O ngayon, alam ba ninyo na napakaraming mga iglesia ni Cristo na membro dyan sa Armed Forces of the Philippines and dyan sa PNP? And alam din po ba ninyo na may mga matataas na opisyal pa diyan sa sa Armed Forces of the Philippines and diyan sa kapulisan natin PNP na mga miyembro ng INC. So dito tayo ngayon magkakaalaman, mga bossing. 'Di ba? Oo, can other religions do what we do with INC? Kaya sa totoo lang. O kaya lang, syempre, kanya-kanya ng yan eh, kanya-kanya kasi ng reason kung bakit hindi nangyayari yan eh. O kasi hindi ba nakita nyo naman yung ginawa sa KOJC, hindi ba? Ang unang-unang simbahan na gumawa at lumaban sa katiwalian at katarantaduhan ng pamahalaan, yung Kingdom of Jesus Christ ni Pastor Apollo Kibuloy. Yan yung kauna-unahan na gumanap dyan. Alam nyo yung 8 araw na nandiyan sila sa Liwasang Bonifacio, na walang ibang simbahan na nagpunta para tumulong sa kanila. Kung noong panahon pa lang ngayon, Melyamat, salamat po salamat po. Natutulog ng higante, ginising nila. Totoo yan. Imagine ninyo kung yung pagpunta ng KOJC dyan sa Liwasang Bonifacio for 8 days, sinamahan yan ng iba pang mga simbahan, sigurado tayo, kung hindi man sila natatanggal sa posisyon, sigurado tayo na magtatrabaho na sila ng matino. Kaya lang pinabayaan natin eh. But sabi nga nila, tapos na yon, nangyari na yon. And siguro, yung ibang mga simbahan natatakot din doon sa pwedeng gawin sa kanila ng gobyerno. Kasi kung ang Kingdom of Jesus Christ na merong 8 milyon na miyembro, itinarantado ng gobyerno, inabuso ng gobyerno, paano pa kaya yung ibang mga maliliit na simbahan lang? Di ba? Nakita nyo naman yung ginawa nila kay Senyor Aguila. Hindi ba, siniraan si Senyor Aguila. Nagkataon, maliit na simbahan lang sila Senyor Aguila, kaya ayan, natrabaho at napakulong nila. Tinatry nilang gawin sa Kingdom of Jesus Christ, yung ginawa nila kay Senyor Aguila, katandaan niyo yun, yung kamukha ni Santo Niño,
na na isang simbahan diyan sa parteng Surigao yata 'yan. Oh, 'di ba? Tinry nilang gawin 'yan doon sa KOJC. Pumalag ang KOJC. Lumaban ang KOJC. Oh, 30 days na nakipaglabang kami diyan sa Davao City kay General Torre, kay General Marbil at diyan kay kay Boyeng Rimulya at diyan kay Benhar Abalos, yung pambababoy nila sa KOJC. Pero nakita mo, nag-back out ba ang KOJC? Nag-back off ba ang KOJC? Kahit na yung kanilang istasyon, tinanggalan ng prangkisa, huminto ba ang KOJC at ang SMNI sa paghahatid sa inyo ng balita? Hindi. Bakit? Kasi panatayan, hindi lang panatang makabayan yan, kundi panatayan sa Panginoon yang ginagawa ng Kingdom of Jesus Christ. Kaya ito ngayon nakita ng INC, naging tahimik ang INC during that time. Nakita ng INC ngayon na sila na ang tatrabahuhin. Sila na. O imaginein mo, may umiikot-ikot na kwentuhan na sisugurin daw nila, hindi ko sinasabi, parang umikot yan for some time yung balita na yan diyan sa sa Maynila. Nasusugurin daw nila yung sentral ng INC dahil doon daw nagtatago si Senator Bato de la Rosa. Hindi ba ganyan na ganyan din ang ginawa nila sa Kingdom of Jesus Christ? Ginamit nila si Pastor Apollo Kibuloy para kubkubin lahat ng property ng Kingdom of Jesus Christ. Kasi doon daw nagtatago si Pastor. O hindi naman doon nagtatago si Pastor during that time. At yun ang gusto nilang gawin sa INC. At dahil nakita ng INC kung gaano ka-jablo itong gobyerno ito, enough para durugin ang isang simbahan na dapat independent, 'di ba? Ano nga 'yan separation of church and the state Nung nakita nila na ginawa ito sa isang malaking simbahan katulad ng KOJC, posible at napakalaki ng posibilidad na gagawin nila 'yan diyan sa INC. Kaya siguro na feel na ng INC, and syempre itong INC, sabi ko nga sa inyo, nakatanim yan sa media, sa mga business groups, nakatanim yan sa PNP, sa AFP. So siguro meron silang sariling intel gathering, yung mga miyembro siguro nila na nasa mga ahensya ng gobyerno na to na umiikot yung mga balita na papasukin sila. Siguro, in-inform na yung kanilang simbahan about it, and ito na nga yung ginagawa ng kanilang simbahan. Bago pa man gawin ng gobyerno yung ginawa dyan sa KOJC, tumayo na yung INC, hindi na nila hinintay na gawin pa sa kanila yung ginawa kay Pastor Apollo Kibuloy. Oo, sa totoo lang, itong ginawa nyo na ito, yung ginawa nyo nung, di ba, si Amy Marcos nagsalita sa kanilang rally na doon niya inilahad na yung kanyang kapatid ay di umanong adik mula pa nung bata hanggang ngayon yata. 'Di ba? Yun yung sinabi ni Amy. O ginawa niya sa INC. Kaya simula noon, yung INC pinipilit na nilang trabahuhin, pinipilit na nilang gibain. Pero yung INC, siyempre, sabi ko nga sa inyo, nakatanim man yung INC sa halos lahat ng mga ahensya ng gobyerno. So nakakapagpalitan sila ng intel. At eto na nga, balita natin mga bossing, yun nandiyan dyan sa EDSA Shrine ngayon. Yan daw yung mga taga-malalayong lugar dito sa sa Calabarzon. Malalayong lugar. Kaya may mga bus Mamaya pa daw hapon. Oy, thank you very much kay Lian Orsine shout out sa iyo. Mamayang hapon daw ay pupunta yung mga taga Metro Manila na mga INC. Yung mga nandiyan dyan, hindi pa daw yan Metro Manila. So i-expect natin palaki pa to ng palaki. Hindi tayo nananawagan na magpunta dyan kasi kung nandiyan lang sa Pilipinas ang Banateros, uuwi tayo. Pupunta talaga tayo dyan, magsusuporta tayo dyan, umulan at umaraw. And maraming salamat sa mga vloggers na nandiyan dyan ngayon kasi hindi i-cover ng media yan. Imi-media blackout yan dahil bayad ang mainstream media. Kaya magpasalamat tayo doon sa mga vloggers na nandiyan ngayon na talaga namang isinasakripisyo ang kanilang buhay para ihatid sa atin yung mga totoong nangyayari diyan. So, yun natin yan yung mga gustong makibahagi diyan, hindi tayo nananawagan ng destabilisasyon, hindi tayo nananawagan ng pagpapalit ng liderato, hindi tayo nananawagan ng pagbaba sa pwesto. Pero kung mahiya ka, Bongbong Marcos, malay mo naman, may hiya ka pang natitira sa kaluluwa mo, hawakan ng Panginoon yung puso mo, pigain, ganyan. Baka sakali, ikaw na makaisip, napahirap ka sa bayang Pilipinas, baka sakaling bumaba ka na, hindi ba? Depende sa iyo yan. Oo, depende sa iyo yan.
kung may hiya ka pang natitira sa balat mo. But I don't think mayroong hiyang natitira pa sa balat niya yan eh. Kasi alam ninyo mga bossing, ang mga adik, o ang mga adik walang iniisip yan. Hindi niyan iniisip yung nararamdaman ng mga tao sa paligid niya. Ang iniisip ng isang adik ay kung ano lang yung gusto niya. Ganyan ang utak ng mga adik. Kaya nga kung itong si BBM hindi pa rin mayayanig dito, putang ina, ibig sabihin, talagang dapat ipa-drug test na yan. Kasi sigurado ako, hindi na matino ang pag-uusap niyan. To make the room brighter, oo nga, ang dilim, melyamat eh. Ewan ko, bakit ganyan na nangyayari ngayon dito sa natin, sa live natin. Minsan na nga lang mag-live si Boss Dada. Oo, hindi ba? So, sana, magkaroon ng magkaroon ng resulta. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta